Another day, another vlog mga kuyates. Maintain tayo ng ano ngayon. Maintain tayo ng van kasi itong nakaraang linggo, ang dami natin niyahing tinakbo. No? So, maintain tayo ngayon. Malas naman umuulan, no? Pero maganda rin kasi at least na-wash out yung mga pollen. No? Kasi pollen season ngayon dito sa US. No? So, pag spring yan, siyempre mamumulaklak, yung mga pollen magliliparan. So, madilaw siya pag hindi umulan, no? So this time of year naman talaga tag-ulan dito, no? Malaking tulong at nawawash out yung pollen kasi grabe talaga rito mga ka-chopper, no? Sobrang grabe rito. Buti na lang umulan. Dito tayo ngayon sa home state natin, no? Kaya maintenance na kasi bukas, meron naman tayong dampot bukas, no? So kaya to, ako na lang nag-maintain dito mga kayati sa rin pagtitipid natin yan, no? As long na kaya nyo, meron kayong gamit, and then alam niyo naman yung gagawin nyo, kayo na lang tumira ng nung oil change, no? Kasi grabe, pag dinala nyo sa dealership, no, yung tumawag lang ako, nag-inquire lang ako para lang malaman talaga kung totoo, no? So tumawag ako sa Mercedes-Benz, and then tanong ko magkano pa service ng oil change, no? Biruin mo mga kayati, $450. Grabe. Bumili na lang ako ng sariling oil, no? Nag-research ako kung anong tamang oil viscosity, kung ano talaga yung requirements ng Mercedes para hindi ma-void yung warranty, no? So, ito naman, Mobil 1, fully synthetic ang kinuha natin, no? So, ang laki ng diferensya mga ka-chopper, no? Sa oil change na gagamitin ko, syempre, labor wala namang bayad kasi ako lang namang gagawa. Sa materials, wala pang 150, no? Medyo mahal kasi talagang normally compare mo sa ibang sasakyan, mura lang, malaki diferensya. Yung sasakyan ko na Toyota rito magkano lang oil change nito? $30, no? Full synthetic na 'yon. Kasi itong sasakyan natin na 'yan. Maraming oil, bali 13 quarts I believe 13 quarts yung niya capacity ng oil, no? So kaya ito bawat isa nito is 5, almost 5 quarts, no? So gagamit tayo ng tatlo, yung pangatlo niya is medyo konti na lang matitira. So yun, ito yung natin gagawin natin ngayon. Na-drain ko na, hindi na ako mga kuyatas kanina na-drain ko na kasi umulan, no? Hindi ko mahawakan yung camera. So na-drain ko na yung sa oil pan niya. Natanggal ko na rin yung filter. Ayan na, sasalpak ko na lang yung bago. Palit ko na yung o-ring, yung pula ng bilog, no? O-ring, pinalitan ko na rin. Kasi kasama naman sa sakit. Sabay ito yung oil natin. Yan, binong ganyan para. Yan, huwag kayo matakot dyan. Ganyan talaga kulay ng oil ng diesel, no? Maitim siya. So hindi siya normal. Katulad ng sa regular na kotse, pag nakita nyo ganyang kaitim, masama na, di ba? Parang matagal na hindi na oil change. Pero hindi, sa diesel normal yung ganyan ang kulay, actually pa lang to, itong oil na to, 3,000 miles pa lang ang tinakbo. So gusto ko lang palitan kasi ang lalayo ng biyahe natin, so maigi na yung maintenance natin up to par para wala tayong problema, no? So ito yung filter natin, yan. So yun lang, pag ganitong dumadating ako dito sa tinatapat ko talaga na magawa ko yung oil change, kung ano yung linis na kailangan gawin sa van. Unfortunately, hindi tayo makapaglinis ngayon kasi umuulan siya ngayon. But normally, pag dumating ako rito, maintenance ng van. Ito yung partner natin sa hanap buhay. So, number 1 yun, mga kuyates, yung maintenance ng van. Tapos, linis, of course. Then i-refresh ko yung mga gamitin ko, yung siyempre kailangan maglaba rin ng damit, no? And then ayusin yung loob, ayusin yung mga palit ako ng bedsheet, lahat natin para bago lahat kasi di natin alam kung kailan naman tayo makakabalik, So this past biyahe natin, tumagal tayo sa labas ng 10 days. Normally minsan lang, ito na yung pinaka short run natin, no? Normally matagal tayo ng 20 to 30 days sa labas. So nagkataon lang yung load na huli nating dinampot from Texas papunta rito. So sabi ko, okay, at least timing. At timing din,
na kailangan ko na mag-oil change. So kasi ito yung ano eh, second ano niya to oil change eh. So yung sinundan ko yung yung specification ng ng owner's manual na the first first 10,000, una muna 4,000 and then susunod 10,000, which is 10,000 nakapasok na tayo ng 10,000, no. So then normally I believe kung research nyo lang parang every 8 to 10,000 miles bago ka mag-change oil ulit, so yun mga kuyates, hopefully tumigil at ang ulan. Maganda rin naman kasi at nawas yung pollen. Walang titigil dito kasi makulimlim yung makulimlim yung natin, yung panahon. So sa mga nagtatanong pala mga kuyates, ba't ang dami ko rin ganito? Ang dami ko rin ganyan sakyan. Toyota BB, no? Ayan pa isa. Yan. Ano tayo niyan eh? Ano ko niyan mga kuyates eh? Naiba lang tayo na maiba lang ng topic. Ko diyan, enthusiast ako ng sasakyan na to kasi bakit ang liit niya, no? Sa labas. Pero ang laki sa loob. Ang laki ng legroom mo, ang laki ng height ng space sa taas, no? Headroom. Ang tipid sa gasolina, grabe. Ang tipid sa gasolina. Alam niyo naman dito sa Amerika, yung ganito mga sakyan. Yung ganyan. Yan. Parang pag nakachamba ka, parang binibigay na lang yung presyo niya na pag binili mo. So ito project ko, hindi ko naman matapos kasi ito pinapalitan ko ng Yan. Napunta ko siya ng hub. Yan. Kaya baklas siya ngayon. Ngayon, hindi naman natin masikaso kasi meron tayong biyahe. No? Actually, mga ganitong trabaho, tinatapos ko lang to pag yung slow kasi pag winter tinatry ko talagang hindi bumiyahe mga kuyates kasi grabe yung snow, no, delikado, no. So ang gawin natin beside winter time, spring, summer, fall, tira tayo niyan. Talagang tira talaga ng pagmamaneho. Bawi na lang ng pahinga pagdating na winter. Hindi naman totally pahinga, no. Ang rotang ang balak natin pag winter is short lang, yung hindi masyado malayo and then hindi masyado doon sa mga nag-i-snow na lugar, kasi grabe talaga pa na-stuck ka. Ang hirap talaga ma-stuck. So alam mo naman dito may state na talagang pag nag-snow almost baywang ang taas, So buti na lang dito sa state natin kung pinakamataas dito at least 2 feet. And minsan lang yung mangyari pero kadalasan below 1 feet lang taas. Which is mataas na rin, pero di naman ganong madalas mangyari yon. Hindi katulad ng state ng Utah, ng Washington State, yan talaga matataas ng snow diyan. Sa New York yan, sa Philadelphia, West Virginia, yan matataas ng snow diyan. So at least dito hindi. So yun ang cause kaya minsan pag ganito, tira tayo ng maneho ng spring, summer saka fall para makaipon, and then yung ipapahinga mo ng winter time is hindi ka kakapusin, at least meron tayong natatabi, so yun ang style ko. So anyway, ito yung mga project ko na nakuha ko. Ito actually sana ko to yan. Nagpalit ng kotse, buyout natin siya kanya. Sabi ko sige, sayang naman at tumatakbo pa, so alam mo naman mga anak natin hindi naman nagbe-maintain ng sakyan yan. So ayan, kaya itong ginagawa ko maintenance. Ngayon yung dito sa labas, yung mga gamit ko para meron tayo pang yan. Kung sa labas ito, nakatatapos ko lang nito nagawa. Sabay yung isa na to, yan, mga kulay nito. Kakulay niyan. Okay yung kaha niyan, kaya lang wala na yung makina blow by, So, madali namang maghanap ng makina rito, or kasi ito medyo nabangga ito ng anak ko. Yan, nabangga siya. So, hindi ko mga anak mo pag nagmaneho, daming tama na sakyan. Hindi ingatan, hindi katulad natin mga old school, mga tigwang, mga thunders, maingat sa sakyan, So anyway, baka ito i-donate yung na lang, yung donor na lang ang makina nito doon sa nasa labas. Kasi yung talaga solid ng kaha. So, but either way, tingnan na natin kung excuse me. Excuse me ulit. Yan kasi pollen, Dito sa garahe, maraming ito, hindi nyo na nakikita, pero punong-puno ng pollen to. Naninilaw to, But anyway, yun, mga kuya, naibalan ng konti sa topic na. Pero bukas, balik tayo sa biyahe. Kaya tapusin ko tong
itong pag-change oil nito. And then meron akong dadamputin lang, local lang today. May di-deliver ako. Damput local lang, gumagawa din tayo ng extra rito pang pang pocket money, no. So kahapon may damput ako kahapon, and then today may damput ulit tayo. Local lang, deliver lang to. So quick money ba? So at least meron tayong pocket money na baon bukas pag biyahe natin. So anyway, yun lang, na-share ko lang sa inyo. Gusto ko lang ma-share sa inyo mga kuyates, mga ka-chopper, no, na ito yung ginagawa ko pag dito tayo sa sa bahay nakauwi. So yun lang mga kuyates. Ano naman kayo, mag-subscribe naman kayo sa bago tong channel natin. Hindi, actually luma na tong channel natin. Nagbago lang ako ng content. So kasi yung luma, wala na rin tayong oras. Ito rin mga hobby ko dati, bisikleta. Hindi ko na rin nabibigyan ng oras, no. Pero hopefully itong natin, mountain bike, is dadalhin ko sa sa biyahe. Dalhin natin sa biyahe para kasi meron akong state minsan, ang daming ahon, ang gaganda ahonin eh. So pag merong oras, yun, ma-enjoy natin yung lugar na yun, bisikleta lang. So yung mga kuyates, until the next vlog, tulad ng kasabihan natin, basta driver, sweet lover. Ganun na naman tayo di ba? Pero may mga asawa dyan, straight one lang tayo. So yun. Until the next vlog mga kuyates, amping sa tanan.